Mga ka-viewers, ang gagawin naman po natin ngayon ay yung pamamaraan namin kung paano po kami gumawa ng back pocket na kasama na po itong pocket lining. Mamaya po makikita ninyo kung paano ko po ito tatahiin. Ito po, meron po akong mga tela na maliit dito para mapakita lang po kung paano yung sinasabi ko. Ito po, ito munang uunahin natin na tahiin. Itong kasama na po ang pocket welt. Ginuhitan ko na po ito ng kudrado, nilakihan ko na po ito para makita nyo sa video kung paano yung paraan namin ng pagtahi po ng pocket. Susundan ko lang po itong guhit na ginawa ko po. Nakita nyo po yung tahi. Ngayon ay i-slash natin po dito. Nilagyan ko po ng pilon para po maganda. Ito po. Pipikitehan natin yung dulo rito. Ingatan po lamang po na huwag niyong magugupit yung sinulid ng pagkakatahi ninyo para hindi po matastas. Ganon din po dito sa kabila. Dahan-dahan lang po tayo sa paggupit. Tapos po, ay saka natin babalik ta rin. Papasok lang po natin tong tela, papaloob. Gayon din po tong isa. Bali magiging ganyan po itsura, butas na po. I-flat po muna natin para mas maganda. Mas mainam pa nga to, pinaplansya po ito. Pero hindi na po natin ito paplansyahin. Ngayon, nakita nyo po, ito yung likod. Yan po yung likod. Bali, itutupi lang po natin tong pocket lining natin. Ilalagay lang po natin kung gaano kalaki yung butas. Bali, ganyan lang po ang gagawin natin, oh. Mula po sa butas na sa likod po ito, mga ka-viewers, likod po ito. Ngayon, itutupi lang po natin to kung hanggang gaano kalaki yung butas na pocket na ginawa natin. Ayan po, nakita po ninyo. Tapos ito po yung harapan. Bali, ganyan po magiging itsura niya. Ulitin ko po, ganyan po yan, tutupiin lang po. Ayan, ganyan. Bali, ito po yung likod. Tapos yung harap po ay magiging ganyan. Tapos, itatahi po natin dito. Itong magkabilang dulo. Ito po, oh. Bali, magiging ganyan po. Ito po yung pinakaloob niya. Dito po natin tatahiin. Siguraduhin po ninyo na sakto do sa butas na ginawa ninyo sa pocket. Ngayon din po sa kabila, satara na rin po natin. Bali, magiging ganyan na po ang itsura. Ngayon, para po mas matibay, meron po yung iba, sa loob po nila tinatahi yung pocket.
para po malinis. Pwede po natin tahiin dito at pwede rin po dito sa labas. Para malinis, tahiin na po natin doon sa loob. Ganito lang po ang gagawin natin kung tatahiin po natin sa loob. Ito po yung tela. Ibabaligtad lang po natin, hawakan lang po natin dito para po matahi natin yung packet. Sundan lang po natin yung tahi natin kanina. Bali, ganito na po yung likod niya. Hindi na po gagalaw yung packet na ginawa natin. Ayan po, oh. Tapos dito naman po sa ibabaw, ito po, pwede pong itong packet na to, ay iganon natin. Ayan, yung lining natin. Ipantay lang natin doon. At tahiin din natin po sa loob. Kung gusto niyo naman, pwede rin po itong naka-top stitch. Dito po sa magmula po rito, tapos paikot po hanggang dito. Pero tahiin na po natin para malinis po tignan. Siguraduhin lang po ninyo na itong ating packet na tinahi kanina ay naka-align dito. Ayan po, naka-align. Tapos, usog lang po ninyo itong packet na nakatupi na para po hindi maipit. Ayan po, gawa na yung ating packet sa likod. Pwede nyo po itong i-top stitch o pwede pa po itong iusog. Mas maganda po ito kung paplantsahin po natin para po flat na flat. Ngayon naman po, ay ito po pala ay pwede nyo pong i-edging at kung wala naman po kayong edging, bago po ito tahiin, itatahiin muna po ng paloob. At saka babalik ta rin, at saka po tatahiin dito. Bali, ito po magiging ganyan na po ang itsura at ang labas po ay ganito naman. Ngayon po, ito po hindi ko naman na babalik ta rin o yung patahiin pa ng paloob. I-edging ko na lang po ito. At tatahiin ko po dito. Binawasan ko po ng konti dahil masyado pong malapad yung lining. Pagdating po dito, bawasan natin para pag dinidikit po natin sa waist natin, ay hindi malapad. Tapos dito po, tatahiin din natin sa ibabaw para po naka-flat.
Bali, ito na po yung ginawa natin na simple lang sa sarili po namin pamamaraan na paggawa po ng pocket welt o back pocket. Ngayon po, yung isa naman na sa natutuhan ko naman po yon sa pananahi ko ng mga nakaraan pa po. Ito po yung kampal tubig. Doon po sa ginawa kong unang packet, pwede rin po natin gawin to. Kaya lang, parang mas mahirap. Kaya ito po yung mas madali na paraan ng paggawa po noon. Ginapit ko na rin po rito yung pilon do sa lining. Ngayon po, itutupi lang po natin to na ganito. Gagamit po ako rito ng guide para po pantay yung ating lapad po ng lips ng packet. Ito po yung sa ibabaw na lips. Tutupiin ko na rin po. Ito po, natahi ko na po itong gagawin natin na pocket lips ng ating back pocket. O, hindi lang po sa back pocket to, pwede rin to sa mga blouse, pwede rin po to sa mga jacket na pwedeng lagyan po ng zipper. Tapos, narito po yung ating mark. Itong mark na to, ng pocket, ay kasing lapad po nitong tinahi po natin. Ang una po natin gagawin, ito pong right side ng tela ay dito natin ipapatong. Tapos, titingnan po natin tong ginawa nating marka at doon po natin itatapat itong ating pocket. Ay, pocket tuloy. Itong ating pocket lips na ginawa na tinahi. Saka po natin mamarkahan sa ibabaw para alam natin kung saan po. Hindi rin po sa dulo ay markahan din po natin. Tayin na po natin yung kalahati at yung kalahati naman ang tatayin po natin. So, sa kalahati naman po, nakaharap din dito po sa kabila. Para pag binaligtad natin, pagsasalubong po sila. Tulad ng nauna, mamarkahan din po natin ulit. Ngayon, bago po natin gupitin itong tinahi natin, dahil hindi natin nakikita dun sa ilalim, double check muna natin. Katulad niyan, dahil hindi po natin nakikita, kulang po ng isang tahi. Kaya lalagyan natin to ng isang tahi o isang ng karayom para po diretso yung ating packet. Dito na lang po natin sa ibabaw, dito na lang po natin tatahiin para kitang-kita po natin. Ito po, bago po kayo maggupit, kailangan tignan nyo po itong mabuti. Importante po ito. Ngayon, kung hindi kayo, mas gusto nyo ng mas sigurado pa, kukuha po kayo ng ruler, tapos i-straighten mo po na ganito.
para talagang diretso po yung inyong pocket. Ganyan po. Tapos dito yung pinakatuldok para po hindi tabingi. Kasi ganon din po doon sa kabila, ganon din po ang gagawin. Yan. Kaya ayan po yung sinasabi ko, kulang ng isa. Lalagyan po natin ng isa, pero halos nakukuha na rin naman sa hatak to. Pero dahil tutorial to, ito pong ating video, at dito po talaga nagkakamali karamihan, lalagyan na natin ng isa pong tahi doon. Ito po nakaganyan po para makita po ninyo. Hindi maano yung tela. Dahan-dahan lang po ang pagtahi. Ngayon, pwede na po natin slash o gupitin sa gitna. Tulad po ng dati, dahan-dahan lang po tayo sa paggupit sa dulo para po hindi magupit yung ating sinulid na tinahi. Ayan po, nagupit na. Babaliktarin na natin. Ito po, binabaliktad ko na po itong ating pocket welt na tinahi. Bali ganito kalalabasan po niyan. Ganito po siya. Ganyan po siya, oh. Para po pantay ang pagkakudrado. Ngayon, tsaka natin tatahiin po dito sa dalawang gilid. Nakikita po ninyo ito, ayan. Nilakihan ko po talaga para makita, tapos tsaka po natin tatahiin dito. Diin-diin nyo na ng konti para makita nyo yung pinakakudrado niya, saka po tatahiin. Tapos yung kabila naman po. Pag bago nyo po ito tahiin, tignan nyo kung talagang straight po yung inyong pocket. Kasi dito po, pwede pa kayo mag-repair. Pero kung nakita nyo naman na tama na at maayos naman po yung sukat, tahiin na po itong dulo. Yan. Ito na po yung ating pocket. Hindi pa lang natin napaplansya kaya hindi pa po ganun kadikit. Pero pag nilagyan nyo po ito ng tinahin nyo na po ito sa tela at o kaya nilagyan nyo po ng zipper, ay magiging dikit na po itong mga lips niya. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung walang edging. Bali, ganito po yan. Ganyan. Ngayon, kunin natin yung pinaka sentro niya sa ilalim. Yan. Ito po yung pocket lining. Baliktarin lang po natin ng tahi. Para po to sa walang edging po.
Pero naalala ko po, kung gusto nyo pala ng may tahi sa ibabaw, ay sa ilalim, may tahi yung packet nyo, ay pwede nyo po itong tahian sa ibabaw. Papakita ko muna yung pagtahi nito dahil nakita nyo naman doon sa isang packet yung walang tahi. Ito naman gagawin natin dito, yung may tahi ng 1/16. Ganito po muna yan ha. Nakaganyan po. Tatahian ko po muna para flat. Dahil yung una nating ginawang packet ay wala pong tahi yun na 1/16. Wala pong top stitch. Kapag top stitch po, sa pag-top stitch po ng packet, kahit doon sa kabila, yung sa nauna nating ginawang packet, ay ilalim lang po ang tinatahian muna. Ngayon, bago po natin to tahian, i-top stitch, ko-close po muna natin yung packet natin. Ito po yung ginawa natin ng marka kanina, yung sa gitna, itutuloy na po natin yung pagtahi. Ito po mga ka-viewers, natahi ko na po. Ngayon, gugupitan na po natin. Pasok lang po uli natin yung ating packet na lining. Bali magiging ganyan po ang itsura niya. Ngayon, ayan po. Tatahian po natin to ng pabilog. Ayan, natahi itong ilalim. Ayan po, natahian na natin yung likod. Tapos, pwede na po natin ngayon i-top stitch dito po sa ibabaw. Tatahian na po natin dito ha. Ita-top stitch po natin dito. Bali, ito po, isasara dito, paikutin dito hanggang po doon sa kabilang dulo. Tapos, yung ibabaw naman po, ang tatahian natin.
Bali yung wala pong aging, ay ganito yung likod ng packet natin. At yung may top stitch, ay ganito po ang magiging itsura. Ito po yung kambal tubig na sinasabi nila. Tapos, ito po yung isa na wala pong top stitch. Paplansyahin lang po. At itong isa naman ay may top stitch na po. Sana po nagustuhan nyo yung tutorial po natin ngayon. At sana ay mag-subscribe pa po kayo sa aming channel at mapapanood pa po ninyo yung iba po naming mga video na na-upload na. Mga madaling paraan po yon ng mga pagtahi at paggawa po ng pattern ng polo, ng short at ng mga iba pa po. Maraming salamat po sa inyong mga panonood.